Kasi yung mga kabataan natin, kung minsan ang malungkot, sa media lang nakikita ang kung ano nangyayari sa gobyerno. Ito yung pagkakataon. Two-prong po siya. So, nagkakaroon ng konting trabaho ang ating mga kabataan between 18 to 24. Pag sila naman din, nagkakaroon ng pagkakataon na i-volunteer ang kanilang mga services para sa gobyerno, para makatulong sa pagtulong sa mga pag-tutor, sa pag-conserve ng environment, yung mga bagay po. At nung Thursday po last week, tayo ay pumunta sa Pagguagua, Pampanga para i-launch to. Nakita natin yung mga from DENR, from DSWD, DepEd, and DPWH. At ito'y napakahalaga para yung mga kabataan natin. Makita talaga kung ano nangyayari sa gobyerno nang diretsahan, kasama sila. No? At makita na ano ba mga ginagawa nito. Kasi kung minsan kung doon na tayo sa media aasa, paano yung negatibo? Sir, alam mo, in-interview ko isang bata, doon ang kwento niya, siya ay naging oyster siya through the CEO. Ayan yung parang out of school. Opo, alam mo po ba, sir, nakabili na siya ng pedicab niya na pinambaboundary niya. From that oyster? From that oyster, na unti-unti niyang inipon. At doon din, naintindihan niya ang mga pangangailangan ng ating gobyerno sa pagtulong sa gobyerno, sa paggawa ng mga infrastruktura. Okay, last topic. Voter registration. Yes. Ang mga botante po kailangan po magrehistro. Kailangan magrehistro at ipapaliwanag ni Princess kung paano magrehistro. Yan. October 31 na po ang deadline 2009 para sa ating mga first-time voters at sa mga kailangan mag-transfer, yung mga sa iba na nakatira, kailangan nyo mag-transfer na registration. Ano pong kailangan nyo? Pumunta po kayo sa mga COMELEC offices nyo Monday to Saturday. Paalala po, Sabado bukas. Hanggang Sabado, Biyernes hanggang Sabado. Sabado bukas sa mga COMELEC offices. Dalhin ang IDs. Meron kayong driver's license, meron kayong student ID, kung saan nakalagay address. Yan. At wala po kayong babayaran dapat sa inyong mga COMELEC offices. At pag meron kayong mga naging problema, kulang sa mga forms, kulang sa mga bagay-bagay na pangangailangan for registration, sabihin niyo po sa National Youth Commission at sa COMELEC para matugunan po natin ang ating mga problema sa registration. Wala pong bayad yung pagrehistro. Kailangan lang ID na merong address ninyo sa bahay at magparehistro na po kayo para makaboto kayo pagdating ng Mayo 2010. Okay, marami nating na-cover pero yan po ay maiinit na balita ng linggong nagdaan at sa ating pong mag-break tayo sa mandali. Ang susunod po, tapatan na po mga usaping bayan dito po sa Republic Service. Nanonood po kayo ng Republic Service at sa ating pong tapatan, ating pong bibigyang pansin ang mga programa po ng mga local government units na kanilang mga pamayanan at lalawigan. Madalas makita nyo sa dyaryo, TV, radyo, yung mga nagbibigay ng kaunlaran sa kanilang malalaking national program kasi yan ang may init. Nakakaligta ng marami na yung mga local governments ang may direktong epekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Kaya minarapat namin na dumayo pa nga dito sa lalawigan ng Batangas, sa bayan ng Tanawan, sa Balita. Pero ahinan ang mismong nagagawa ng ating mga gobyernong lokal para tingnan kanilang mga kababayan. At ito na po, ang ating pong tapatan tungkol sa mga programang panlalawigan at pamayanan ng ating pamahalaan dito sa Tanawan at sa Batangas. Kasama po natin una ang ating butihing alkalde po ng City Government of Tanawan. City na po ang Tanawan. Ang si Mayor Sonia Torres Aquino. Magandang gabi po. Mayor. Magandang gabi po, Chair. At kasama po rin natin bilang kinatawan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto, ang kanya pong provincial administrator. Siya po namamahala, direkto ng mga programa ng lalawigan ng Batangas, M. Reyes. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Chairman. At katabi po niya ay ang isa rin pong katulong to ng ating mga local governments sa buong bansa po at dito sa Region 4 naman, siya ay nakadistino, ang Director
Regional Director po ng ating Department of Interior and Administrator Victor Local Governance at Region 4, Director Josefina Castilla Gog. Good evening po sa inyo. Magandang gabi po, Chairman Rick Saludo. At may mga kasama rin Yeah, tayo, meron pa Chairman, tayo. from not only from government but also from the private sector na tumutulong po sa pag-unlad ng Tanawan. Kasama natin po from Philip Morris Philippines Manufacturing Incorporated, ang kanilang Community Relations Manager, si Sir Felizardo Boyet Mercado Jr. Good evening po. In lahat. At from the banking sector, isa siyang Executive Vice President ng RCBC JPL Rural Bank at tumatay consultant ng City Government of Tanawan, si Mr. Manuel Manny Caringa Lascano. Good evening po, sir. Isang mapagpalang gabi po, Chairman. Magandang gabi po sa atin at sa ating pong libo-libong manonood. At tayo siyempre nga, ibig talaga natin makita, ano ba ang mga programang ito na ang mahalaga talaga magkaroon ng matinding suporta sa pagsigla ng ekonomiya, pagsigla ng trabaho, pag-angat ng buhay. At yan nga, gusto na itanong kay Mayor, ano po ang mga direktong tulong ninyo sa inyong mga kababayan para nga mabuhay ang kanilang sigla, para lalo mapaangat ang kanilang buhay? Ako po ay may programang sinusunod ng aking administrasyon at ito po ang tinatawag kong 3 KKK. Ito po ay kabuhayan, kalusugan at karunungan. Sa kabuhayan po ay hinangad ko at hinahangad ko na ang buong bayan ng siyudad ng Tanawan, ang mga mamamayan, ay magkameron ng hanap buhay kahit na po maliit lamang. Basta't ang iba ay empleyado at ang iba na may hanap buhay. Sa kalusugan po naman ay ginagawa namin na tuwing Tuesday of the week ay sa 48 barangays kami ay gumagala at isang barangay po every Tuesday ang pinupuntahan for our medical and dental mission. Kasama ko po dito ang aking mga department heads at saka po ang aking staff sa Mayor's Office. Sa karunungan po naman ay aming pinag-iigting ang pagtulong sa mga schools. Binibigyan namin ng schools, facilities, at saka may mga binibigay kaming computer at saka laptop para po naman sila ay matuto at mapag-aralan, makapagturo sa ating mga kabataan ng ating technology na modern na ngayon. At ang ating po mga books ay ating ginagawang mas advanced ng konti. Ipinaparis ko sana lahat na kung maaari lahat ng textbooks ay yung ginagamit ng mga private schools like De La Salle University at saka UP. Inuumpisahan ko po ito sa mga papanggrado na kung maaari mabili ng lahat at pinili na po namin. Kaya yun ang gagamitin ng mga kabataan. May mga binanggit kayo, no? Yung una yung kabuhayan. Ano? Anong halimbawa ang isa sa mga programa ninyo na makakapag-angat sa kabuhayan, magbibigay ng trabaho? Sige po. Aside from helping them being employed sa mga factory sa Ateneo, is na nakapalibot doon sa amin sa Tanawan, ay nagtatayo po kami ng mga kooperatiba. Noong una po ay 10 ang kooperatiba, although they are active, pero parang kulang sa 48 barangays that we have. So, ang ginawa ko po ay pinarami po namin ang pinarami at yun po ay ngayon ay 45 na ang ating active na kooperatiba. Ang isa pong maipagmamalaki ko ay nung last year ay to sum it all, ang kumita na po ang mga kooperatiba natin ito ng around 2 million noong 2008. So yun po sa akin ay malaking karagdagan para sa pamilya ng mga tiga-Tanawan. At ako po narito, nagpapasalamat din po ako sa ating Philip Morris na situated po dito sa ating industrial park na talagang sila po ay tumutulong sa mga barangay. Malaki po ang naitutulong nila sa ngalan ng pagbibigay ng financial aid. At yun po may minomonitor namin para naman po magamit sa wastong paggamit. Meron po kaming in-establish dyan na Tanawan Packaging Center para ang mga produkto po ng Tanawan ay mapackage naman ng maganda.
Well, siguro nabanggit yung Philip Morris. Siguro what assistance or programs ng gobyerno ang nakaakit sa inyo rito? Oo. Okay. Marami na pong itulong ang Philip Morris dito po sa lungsod ng Tanawan. Ano? In fact, simula po nung kami ay nagpartner ni Mayor tungkol po sa kanyang kabuhayan program, ay nakapag-organize na po kami ng 17 livelihood cooperatives. And Ilan yung na-employo dyan? How many? sa bawat kooperatiba po, nag-average po ng 25 members ito, no? So currently we have 17 barangay cooperatives, and ang tulong po na ibinigay ng Philip Morris dito, bukod sa pag-organize sa kanila, ay nagbigay po kami ng seed money amount po bawat isang kooperatiba para po nating to 500,000 man makapag-umpisa sila ng kanilang mga hanap buhay. Now, isa po sa mga hanap buhay nitong mga livelihood cooperatives ay engage sa mga livestock, racing, meron po na na-engage naman sa garments, sa food service, at saka sa water refilling business po. Kasama din natin ang ating administrator ng Provincial Government of Batangas. Nakakatuwa kayo pagpasok ko sa highway. Oo. Welcome sa lalawigan ng mga dakila. So, pag-usapan po natin, ano po yung mga programa kasi kailangan din ng support na not only from the city but also from the province as well. Yes, kaugnay po ng programa ni Mayor Aquino, nakapoloob din po yan sa programa ng lalawigan sa pangunguna po ng ating Gobernador Vilma Santos Recto, doon po sa Hearts program. Kaya yung pong kalusugan, kabuhayan at karunungan, kami po ay nagja-jive dyan ni Mayor. Sa Hearts, yung pong H stand for heart at for health, Oo. dito na lamang po sa lungsod ng Tanawan, ang gobernador po ay naglaan dito ng 40 million para sa rehabilitation at improvements ng ating district hospital. At yun po ay sa mga pasilidad lamang ng building at kasama na rin po ang mga hospital equipment natin diyan. Sa larangan po ng kalusugan pa rin, ang gobernador po ay nag-target at nasa 97% po ang implementation na ngayon, na nagbigay po siya ng 100,000 PhilHealth ating mga kababayang kulang palad. At kabalikat na rin po dyan, may extension po yan dito sa lungsod ng Tanawan. Kasabay din po sa hanay naman ng kabuhayan, ito po ay pumapasok doon sa letter A ng Hearts, ang agriculture card. Para para po sa kabatiran ng lahat ng ating manunood. Dito po sa Region 4 Chairman, meron po ritong 300 milyonaryong kooperatiba sa buong rehiyon. Laki nun, At ating pong may pagmamalaki na sa 300 pong milyonaryong kooperatiba ngayon ay nasa lalawigan po ng 4 na milyonaryo at bilyon Batangas ang 116 kooperatiba. At yan po ang isang tumutulong din dito sa lalawigan para po iangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan at lalo't higit dito sa lungsod ng Tanawan. Sa larangan naman po ng edukasyon, sa amin po ay education, E is for education, kay Mayor is karunungan, K. Ganon din po, tayo po ay hindi lamang natin ina-address yung mga school buildings at ito po ay isa rin sa pinakamalaking pinaglaanan ng pondo ng gobernador, hindi lamang sa mga estruktura, tulad po na nabanggit ni Mayor, kaugnay din po riyan ang pagbibigay ng internet at mga computers. At hindi lamang po yan, doon sa mga kabataan natin na kulang palad na mapabilis ang pagtatravel nila patungo sa paaralan, ay binigyan din po niya ng mga bisikletang magagamit ng mga estudyante para po hindi maubos yung oras ng kanilang pagpunta sa eskwelahan at pag-uwi ng bahay. So marami po pong mga programang magkabalikat ang lungsod ng Tanawan at ang ating pong lalawigan. Well, ito ay magandang panimula nitong segment. Panimula lang yan. Kasi po, magbe-break tayo. Magbe-break tayo sumandali. Pero babalik po tayo. Meron po tayong iba pang itatanong. Lalo na sa DILG at sa ating banker, sa RCBC, yung bangko po, bankero po na narito. Kaya magbe-break tayo sumandali. Tutuloy natin yung talakayan sa mga programang pangkabuhayan, pangkarunungan.